2 Corinthians chapter 5, verse 10. The Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad, preparing for the judgment seat of Christ." So lahat po tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. At ayon sa mga lagi naman ganon, sinasabi nila bukas ay may eclipse. Baka yan na yung omen or tanda, no? At ang sabi nila ay maraming earthquakes, no? Earthquake lang sa Taiwan. At nasa Ring of Fire tayo, yung maraming earthquakes dito sa Southeast Asia. Sabi nila baka dadating yung the big one dito sa ating bansa. Ngayon, maaring hindi, maaring oo, maaring ang Panginoon, kagaya ng sinabi ng verse na mamaya babasahin natin, ay nasa pintuan na. Nasa pintuan na ng langit. Handa nang bumaba. Kasi may katawan siya eh. Kaya hindi siya basta-basta mag-appear na lang dito. Meron siyang physical presence, meron siyang panggagalingan, at meron siyang travel. So he is at the door and he will travel to earth. Of course, when that begins, it will mean the rapture of the saints. And it could mean, habang nagpipreaching tayo dito, biglang mawawala lahat. Hopefully, lahat tayo. No? At walang matitirang nakaupo dito na tilinga-linga kayo. Anong nangyari? Bira. Wala sa hulog itong mga tao na to. Galit ka pa eh. No? Iniwan ako dito. Napaidlip lang ako eh. Paggising ko, wala na sila. Ayan. Kaya huwag kayong iidlip. Huwag kayong kukurap. Okay. So, ito po ang sabi, no? We must all appear. But I have prepared all the verses which pertain to the judgment seat of Christ. So we will not just stick to 2 Corinthians 5:10. So let's survey and let's begin with Romans chapter 14. Romans chapter 14 verse 4. Hopefully maiksi lang ang preaching. Magda-12 na. At ang sabi po sa Romans 14:4, "Who art thou that judges another man's servant?" Sino ka? So, yun pala ay tanong din sa banal na kasulatan. Sino ka ba? Diba? Pag naghahamunan sa kalye, ganyan eh. Sino ka ba? Sino ka ba dito? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ayan. So, ang tunay na hamon is yung tina-challenge yung ating status in comparison sa status ng Panginoon. Sino ka ba para husgahan ang lingkod ng ibang tao? Yung alipin ng ibang tao. So, wag daw tayong maghusga ng alipin ng ibang tao. Ngayon, dating sa paghusga, yung judge not, tsaka yung judging another man's servant, may confusion po dyan. Kasi, akala natin, pag sinabing judge not, it is wrong to give any kind of judgment. Sabi ng Panginoon, judge righteous judgment. So, anong difference? When you judge according to the scriptures, that is righteous judgment. When you judge doctrine, that is righteous judgment. Dapat mong gawin. Pag hindi mo ginawa, kasalanan yun. At yan ay applicable hindi lamang sa ibang tao, kundi sa iyo rin. Pag nagkakamali ka na, i-judge mo yung sarili mo. So that you will not be judged with the world.
So it is good to judge, but it should be scriptural judgment. Pagka nagde-depart sa scripture, yung isang tao, yung kaibigan mo, magulang mo, anak mo, pastor mo, lahat ay sakop ng righteous judgment. At yan ay dapat gawin. Hindi optional yan. Okay? I hope that's clear. Ano yung ngayon yung sinasabi rito na sino ka ba para manghusga? When you judge motives. No? When you judge motives. No? Halimbawa, no? Bigyan ko kayong concrete example. Si Brad, yung anak ko, si Brad Michael ay siya yung may kapangyarihan na mag-assign ng mga tatayo dito. Ngayon, napansin nyo, 2 beses siya tumayo. Diba? Ano nga yung ginawa mo? Kumanta, tsaka nag-announcement, at tsaka scripture reading. Diba? 3. Ngayon, kung nag-judge ka ng motive, kung mahilig ka sa ganun, ay, pambira, porkit siyang nag-assign, no? Inassign niya yung sarili niya 3 beses. Ano? Mahabang itong tao na to. Yung motibo niya, gusto niya lagi sa stage. Ganon. Sino ka para husgahan mo yung motibo ng iba? Eh kung nag-assign siya ng nag-assign tapos walang tumatanggap. 'Di ba? Yung mga dapat na tao na sila naman, eh wala. So, ang fallback lagi, yung nag-a-assign, siya sasalo. Eh paano kung ganon? Kaya lang, naunahan ka na nung paghuhusga. So, lagi kang merong benefit of the doubt. Yan, alam ko ang ano yan eh. Mabuti ang puso niyan eh. Parang iniisip mo na meron siyang good reason. Bakit nagkaganon? Diba? So, ganun lagi, lahat tayo, ganun. Pagka ang tendency ng puso natin is ill will, malice, ascribing evil. Yun lagi tendency ng puso natin. And then, lalabas siya sa bibig. Whatever is abundance in the heart, the mouth speaks. Tapos sasabihin mo, napansin mo ba? Si Brother Michael, 3 beses. Oh, nguso-nguso ka na ngayon. Yung nguso na yan, ha? So, judge not another man's servant. Alam ng Panginoon ang motibo ng bawat isa. Kaya ang sabi, to his own master, he standeth or falleth. Bayan natin Panginoon dyan. Kung nangyari yan, nangyari na yan. Okay na. Nakasama ba sa church? Nakasama ba sa iyo personally? Naapektuhan ka ba in your status, in your service? Hindi. So, bayaan natin ang master. Managot siya sa Panginoon. Diba? Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Ibig sabihin, yung ibinababa natin, yung dinadown natin, kayang patindigin ng Panginoon yan. Sabihin mo, weak leader yan eh. Maraming mali yan eh, na ginagawang desisyon eh. Kayang patindigin ng Panginoon yung mga mahihina sa atin. Kaya, wag tayong mangda-down. Dahil merong judgment seat of Christ na darating, doon malalaman natin ang secrets of the heart. But why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at naught thy brother? Sabi sa verse 10. For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Lahat tayo. May kanya-kanya tayong mag-account, magsusulit sa Panginoon. So, kung may papansinin ka sa kapatid mo, pansinin mo yung magandang nagawa niya. Amen. Huwag yung pangit. Yung pangit na nagawa, bahala ng Panginoon. No?
Pero kung scriptural violation, papansinin natin yan. Yes. Tumayo dito, nag-preach na losing salvation. Hindi pwede yan. Diba? Nagkakalat sa mga churches, nagsa-survey. Sabi, ang Panginoon pumunta sa impyerno at na pinarusahan ni Satanas doon. Hindi pwede yan. Hindi natin papalagpasin yan. Hindi yan pwedeng, hindi applicable dyan yung sasabihin, ginajudge mo yung pastor. Ginajudge mo si teacher. Dapat i-judge. Maling doktrina eh. Pag maling doktrina, talagang magkakalabo-labo tayo dito. Hindi pwede. No? Pero yung motibo, yung mga dahilan, yung mga patakaran, wag nating sakupin yun. Wag nating sabihin na mali. Okay? Magtanong pwede. Di ba? Magtanong. Halimbawa, balik tayo doon sa illustration kay Mike. Brad, napansin ko, 3 beses ka tumayo. Brad, pagka anytime, pwede ako di ba? Maganda, di ba? Pwede ako assign mo ako. Marunong ako magbasa ng Bible. Wag mo nang kaya ko yan. No? Say, thank you Brad. Nagbo-volunteer ka. Kung babae, ay sorry hindi pwede. Babae. No? Bigyan na lang kita ibang assignment, sis. Diba? So, ganun. Pwede magtanong. Pwedeng mag-volunteer. Pwedeng mag-lift up. Pwedeng magpansin. Napansin ko, ang ganda ng ngiti mo ngayon. Pwede yun. Judging din yun eh. Maganda. Diba? Hindi mo sasabihin, ang pangit ng ngiti mo ngayon. Pero pag maganda ang ngiti, okay. So, okay lang yun. Sabihin mo, ang napansin ko. Kung ano yung mga napapansin mo. Huwag mong inenegate. Because we have to all stand before the judgment seat of Christ. So then every one of us shall give an account of himself to God. So that's point number 1. Jesus Christ is the judge. Don't step on his shoes. Meron ng may-ari niyang trono na yan ng judgment. Huwag mong uupuan yan. Dahil kasalanan yan. Pag diyan ka umupo, upuan ng Panginoon. Number 2, Jesus Christ will come in His set time. Don't rush. Yun yung 1 Corinthians 4:5. Therefore, judge nothing before the time. Minsan ay pinangungunahan natin ng Panginoon na gusto na natin na sabihin, naku, walang kahihinatnan yan. Yung church na yan? Yung pastor na yan? Yung deacon na yan? Ba't in-appoint yan? Naku, loser yan eh. Judge nothing before the time. It could be ngayon loser siya, pero next month winner na siya. Dahil ire-restore siya ng Panginoon. Huwag nating wakasan. At sabihin, wala yan. No? Backslidden yan eh. At wala na hanggang mamatay, backslidden na yan. Wala tayong karapatan na tapusin ang buhay ng isang taong buhay pa. No? Judge nothing before the time until the Lord comes, who both will bring to light the hidden things of darkness. So yung mga nasa dilim, yung mga sikreto ng tao, halos ayoko na makipag-usap sa mga pastor kasi ang dami kong nalalamang sikreto. At gusto ko tuloy ikwento sa inyo, pero wag. Pag nga nalaman mo, may nagnakaw ng $1 million, merong tumira sa casino, merong wag na. No? Amen ba? Amen. Okay? So, hindi. Pananagutan nila yun eh. Dito tayo sa ating church.
dito sa ating church ay magkakaroon tayo ng magandang pagtitinginan sa isa't isa. Because it is the Lord Jesus Christ who has the power to bring to light the hidden things of darkness. Siya ang may kapangyarihan na expose yan. Mamaya, mali pala, kwento lang, kutsero lang pala yun. Sama na tingin mo rin sa pastor na yun. Yung pala, meron lang may malisyoso na sinabi sa kanya, kilala mo ba yun? Ako kilala ko yun. Kilala ko yun. Alam ko lahat ng kwento sa buhay noon. Tapos yung pala mali. Rumor lang pala. Sinisiraan lang pala siya. No? So kung hindi ka person, di ba, yung hearsay, tsaka yung, ano yun? Yung direct witness. Direct eyewitness. Yun, pwede mong, wag mo rin kwento, kahit direct eyewitness ka. Kung kaya mong pigilin ang sarili mo. No? Pero, yun, may karapatan ka na sabihin with authority. Pero yung hearsay, narinig mo doon sa isang tao na narinig niya doon sa isa na parang sinabi, di ba? Mahirap yun. Mahirap yun. Okay? So, yun ang sinabi. Judge nothing. Because there will be a day when the hidden things will be brought to light. And will make manifest the counsels of the hearts. Yung hearts ng mga tao, bawat isa sa atin, nababasa ng Diyos yan. Si Satanas, di alam yan. At ikaw, hindi mo alam yan. Hindi mo pwedeng sabihin na kitang-kita ko yung ibig mo sabihin na gusto mong mangyari. Alam ko eh. Doon pa lang sa kibot ng labi mo, alam ko na. Kasi ganyan lahat yung mga sinungaling eh. Oo. Hindi mo ako maloloko. Yung mga ganon salita. No? Huwag ka nang magkunwari. Nagpapalusot ka pa eh. Yung mga ganon, di ba? Mga salitang ganon. So, paano mo nalaman nagpapalusot? Paano mo nalaman yung totoo, yung sinasabi ko, hindi totoo? Basa mo na yung puso ko. Tindi mo. Di ba? So, whether nagpapalusot nga talaga yung tao o hindi, it is not your right to expose what is in the heart. You can ask. Ang tawag doon ay papatugain. Diba? Alam mo, may nagsumbong sa akin. Pastor, si ganyan. Sa bahay, ganito yan eh. Hindi ko totoo ba na sinabi nito na ganyan ka? Hindi. Tatanungin mo. Brad, kamusta? Kamusta spiritual life mo? Kamusta prayer life mo? Kamusta ang Bible reading mo? Ano ba talaga, Pastor? Bakit tanong ka ng tanong ng ganyan? Ano ba? Nakahalata eh, no? Meron ka sigurong gusto palabasin eh. Sabihin mo na lang, direct. Hindi. Anyway, sasabihin mo, kasi Brad, may mga rules tayo na yung gano'n, di ba? Pasakalye, benefit of the doubt, long conversation, hanggang sa makuha mo yung informasyon na siya mismo nagsabi. At if it is critical to the testimony of the church, kung hindi, walang mo nang pakialaman yun. Kaliwali. Yung mga nag-Saudi, alam yung kaliwali. Let it go. No? Hindi lahat ng detalye sa buhay ng pastor at ng member dapat pakialaman kahit masama. Tandaan niyo, kahit masama. Hindi natin role na mag-espiya sa bawat isa. Kung may masamang ginagawa, ang iniisip mo pa rin, may mabuti yan eh. Hindi ako maniniwala basta dyan sa sinasabi sa akin eh. Hindi. Kasi, Kristiyano yan eh. Member yan ng church. Hanggang sa sumingaw na talaga at skandalo na talaga, ayun. Diba? Hindi ikaw, hindi ako. Naging iskandalo. So,
mga kapitbahay na nakakita at na-discover at nasa barangay na, nasa korte na, nasa news na. Ang bira, nasa news. ABS-CBN. Balitang-balita po ngayon, isang member ng Sovereign Grace Baptist Church, Imus, ang nakita sa bar. Pagkagaling nila sa motel. Gano'n, ako. Nasa balita. Ano nangyari? Kagaya nung nasa pastor na nakakulong ngayon sa Mindanao. Dahil meron siyang pinatay. Akusasyon sa kanya, may pinatay. Isipin mo, pastor, may pinatay. Dahil meron siyang girlfriend na maganda na may boyfriend. Nasa, So, iba naman sasabihin, pastor, bakit mo kinikwento yun? Nasa news na nga Hindi ako nagja-judge. Sabi niya, innocent. Okay, innocent. Hindi ko sinasabi. Sinasabi ko lang na nasa balita. At hanggat maaari, hindi tayo dapat napupunta sa balita na may masama. May drugs or whatever, no? Okay. So, judge nothing before the time. God will bring it to light, the counsels of the hearts, and then every man shall have praise of God. Pagdating ng judgment seat of Christ, ito mangyayari. Pagtindig natin sa harap ng Panginoon, He will expose the counsels of the heart. Manifest. Alam niyo ba yung word na manifest? Manifest. Expose. Ipapakita. Ano yung inisip mo? Ano yung motibo mo? Ano yung nangyari sa puso mo? Bakit mo nagawa yung isang bagay? Hindi mo pwedeng ipagkaila. Hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, hindi ko ginagawa yan. Never. Dito sa atin, pwede yan. Kasi wala tayong power to look at the heart. Pero pagdating doon, ay hindi. So, ngayon, talking about time, meron pang time. Pwede pa tayong bumawi sa style natin. Habang di pa dumarating yung judgment time, ayusin natin. Huwag tayo maging busy sa affairs ng iba. Ayusin natin yung affairs ng puso natin. Kasi pag naging busy ka ron, habang busy ka sa paghuhusgado sa mga ibang tao, nale-neglect mo yung sarili mong affairs. Amen. At akala mo, mabuti ka, okay ka sa Panginoon, kasi masama sila. Marami ka napupunang masama, mas marami, busy-busy ka, nakakalimutan mo yung sayo. Hindi ka nagiging ready. So, dadating abutan ka ng Panginoon, i-expose niya ngayon. At maano ka na lang. Oo nga, di ba ginawa mo yan? Opo. Di ba inisip mo yan? Opo. Bakit hindi mo inayos? Kasi po, busy ako sa yun. Di ba? So, may time pa. Pero, the time is short. Sabi ng Bible yan, Hindi ko sinasabing 2024, 2025 is the time. The Bible says the time is short. So, isipin lagi natin that time is short. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nilagay sa Bible yon na maigsi na lang ang panahon kasi ang ating mind should be full of the imminency of the rapture of Christ. The imminency, anytime, it can happen. It's near. The Lord is at the door. There's but a little time for me to do everything that God wants me to do, that I can do for the Lord. Bukod sa you are racing against your own age. I'm talking to the seniors now. Tayo ay nag-aagaw ng oras na natitira sa ating buhay. Kukunti na lang ang panahon natin. Yung si Pastor Jeremiah,
namatay nanay niya, 59. Tapos dahil lang yun sa yung na hindi siya nakahinga ng maayos dahil dun sa nebulizer. See? So, titingnan mo, with the right equipment, with the right hospital, with the right doctors, siguro buhay pa yun. Well, it's her time. It's her time. We cannot help it. But, time is short. Both with the physically, yung ating sitwasyon, ng mga kakayanan na kaya nating gawain nung bata pa tayo, ay iba na kaysa ngayon. At sabi ni David, 70. So kung 64 na ako, 6 years na lang. Diba? 6 years na lang. Iba na ang pastor dito after 6 years. Yun ba yan? Amen? Nag-amen. Okay. Okay. So, that will happen. When that time happens, our hearts, the things that we thought about, the things that we plan, the things that we did not really do or even say or even write will be exposed. Kaya bawas-bawasan nyo yung mga masasamang iniisip natin. Number 3, Jesus Christ will be thorough, so don't think He will forget the good and the bad. Yan po yung 2 Corinthians 5:10. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in the body, according to that he had done, whether it be good or bad. Lahat yun. That is an implication of thoroughness in judgment. Ibig sabihin, walang makakaligtas na mali at tama. Lahat ng ginawa mong tama para sa Panginoon, susulitin. Lahat ng ginawa mong mali against sa Panginoon, against the church ng Panginoon, susulitin. Kaya, huwag kang mag-iisip na merong mga bagay na hindi mababanggit. So, mga kapatid, tayo po bilang mga ligtas, hindi na tayo huhusgahan ng in danger ng impyerno. Christ purchased and redeemed us. Our sins are all laid as far as the east is from the west. Wala nang danger ng hellfire sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, ay libre na tayong gawain kahit anong gusto natin. Hindi porket once saved, always saved, ay pwede ka nang magwala sa buhay mo. Dahil total, pinatawad ka na, namatay na si Kristo para sa iyong mga kasalanan. Hindi. Merong dakilang pagsusulit. Lahat ng sinabi mo, every idle word, lahat ng sinulat mo sa Facebook, lahat ng binanggit mo, lahat ng inisip mo, yun ang matindi ron eh. Hindi lamang yung sinulat mo eh. Hindi lang yung sinabi mo eh. Pati inisip mo eh. Yes. Kasali sa judgment, whether it be good or bad. So, mag-isip-isip tayo. Dahil pati isip natin. Di ba? Pagka yan, talagang pinaniniwalaan natin, magbabagong buhay, magbabagong isip tayo. Magbabagong diskarte tayo sa buhay natin. Dapat. Because the Lord Jesus Christ will be thorough. Iririkasahin niya yung every detail. 7 years yan. Tribulation period.
The Lord Jesus Christ has all the means to judge millions of people thoroughly with those 7 years. He has all the technology and all the means para hindi natin sasabihin na, ay, malapit na ako makalusot, no? Malapit na yung 7 years matapos. Nasa number, ano pa lang Panginoon, no? Marami pa kami hindi natatawag. Hindi, lahat tayo. Tatayo. Okay? So it should be something to fear about. But if you are abiding by the Lord, abiding by Christ, then you have nothing to fear. If you are being matured, alam nyo, bakit sinabi na si David kahit na siya ay maraming kasalanan, he is a man after God's own heart. Naisip mo ba yan? Bakit ganon? David, nangalunya, no, ng rape, ng pa-murder, tapos andae pang ibang kasalanan. Bloody hands. Pero tinawag siyang a man after God's own heart. And he did all my will perfectly. Ba't ganun? Because every time David sinned, he returned back to the Lord. He always sought the Lord. And he always bowed to the Lord. Lord, I have sinned. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi siya yung pagkatapos niyang magkasala, wala na. Ganda na sana nung record ko, kaso nasira, nagkasala ako, wala na. Sige, bye BCA. Hanap na lang ako ng ibang sovereign grace. Hanap na lang ako ng iba, mag-CCF na lang ako, walang pansinan doon. No? GCF, COG, no? Walang pansinan doon, dami nila Oh, bahala ka sa buhay mo kung attend ka ng D group o hindi. Oh. Dito, konti tayo Pagka may skandalo rito o may nagsalita dito ng isang bagay, alam na ng lahat. 'Di ba? Nababasa natin. Nakikita natin. Kaya madali tayong, pagka ikaw pikon, madali ka mapipikon. Pagka maliit na grupo. Kung libo-libo umaattend, paano ka mapipikon dun? Baka pag there's a welcome here or ligaya ng buhay maka 20 lang yung ikot mo. 20 kamay lang magagano mo. Yung 1,000, hindi mo na makakamayan. So, hindi mo alam ang buhay ng iba. Yung buhay lang ng iba rin. See? So, talagang maganda rin that we are small because we can edify one another. Yan ang purpose. If that is your purpose, instead of judging one another before the time, judging unrighteously, you edify. Ang purpose mo dito sa pag-attend is, sana Lord, bago matapos ang linggong ito, itong araw na to, meron akong ma-build up. Meron akong ma-edify. Merong ma-bless. Yun ang prayer. Amen. Hindi yung, sana may mapansin akong matiwali na naman. No? Ano na naman kaya ang pakulo at masamang gagawin itong tao dito. Jesus Christ, in James 5, verse 8 to 9, ito yung sinabi ng Panginoon. Jesus Christ is standing at the door. Be ye also patient. Establish your hearts. For the coming of the Lord draweth nigh. Malapit na. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Anong sabi? The Lord, coming of the Lord draweth nigh. Be ye also patient. So, bukod sa maging mahinahon ka at maging matagal ang pasensya mo sa pag-iintay sa Panginoon, maging pasensyoso din tayo sa bawat isa.
'Di ba? Huwag tayong pikon, huwag tayong madaling maiksi ang pisi. No? Na konting hindi mo nagustuhan. Halimbawa, mamaya habang kumakain tayo, pag naubusan ka ng ulam, okay lang 'yun. 'Di ba? Sabihin mo, sige Brad, mahal ko kayo. Okay lang nagutom ako, kayo busog. 'Di ba? Nasarapan ka ba? Okay lang. Gutom pa ako pero wag mo na sabihin 'yon. Okay lang na nabusog kayo kasi para sa akin nabusog na rin ako. Amen. 'Yun, di ba? Ang sarap pakinggan, di ba? Yes. Oh, Brad, wag kang kakain. Kami mauna. Ha? Yes ka eh. Okay. So, grudge not. Be, be ye also patient. Establish your hearts. Now, don't be busy grudging. Alam mo yung grudge? Diba? They grumble. Malingerer. Grudge there. No? Laging complain. Ba, church na yan, masyadong mainit. Pag andito ka na, masyado na malamig dito. Masyadong malayo. Lubak-lubak. Hirap mag-park. Ang pangit na CR. Tagal matapos yung building. Bihira. Tapos yung kapitbahay namin, nagko-complain pag mabilis. Ano ba yan? Marami ka i-grudge. No? Pagka tungkol sa, lahat naman ng church, wala namang hindi nag-grudge eh. Wala namang, kahit na yung perfect, yung CCF, yung magandang-maganda na, meron pa rin yan. Mayroon pa rin. So, laging meron, pero ang sabi ng Panginoon, huwag. Yes. Sa isa't isa, huwag. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo na yan. Stop nyo na yan. Yung grudge na yan. Bakit? Dahil kayo, babalik sa inyo yan eh. Ayun o. Grudge not one against another, brethren, lest he be condemned. Babalik sa iyo yan. Tatandaan ko yun sila Keisha eh. Pag binatukan gano'n, gaganon. Babalik. Bira naman to bumatok. Na kami naman noon, pagka minura kasi, bog! Talbog, ibig sabihin ng bog. Alam mo ba yan, Brad? Alam mo. Natanda mo pa. Bog. Kailangan mabilis kang magbog dahil otherwise, absorb mo lahat yung yung lait. No? So, pero ito, sigurado to. Pag ikaw ay complainer, malingerer, grudging always, and not only grudging, complaining, but against another. Meron ka target. Meron kang target na tao, babalik sa iyo yun. Meron ding magiging target ka rin. Baka hindi ka lang maging target, maging corn beef ka pa. Pagbalik sa iyo nun. Kaya, tigilan natin. Yun ang sabi ni James. Yun ang sabi ng Bible. So, wag na natin gawin. Amen? Amen. Ay, salamat. Praise God. Gising pa kayo. At ang sabi, behold, parang something to wake you up. The judge standeth at the door. If you can look at that impact, if this is the door of heaven, the judge is here in the edge, ready to jump, going to earth. Nandun na siya. Kaya, umayos ka na. Dahil pag hindi, aabutan ka niya. Pag abot niya sa'yo, nag-grudge ka pa rin, tatamaan ka. Lastly, Jesus Christ has rewards to the faithful. To the faithful. To the faithful. So don't be lazy.
Kung ikaw ay dapat nang mabaptize, magpabaptize ka na. Kung ikaw ay dapat na maging nasa ministry, gawin mo na. Ano pa hinihintay mo? The field is white unto harvest. Yes. Ino-offer na ni Brother Romel yung Bacoor to have a Bible study and future maging outreach mission. Na? Kaya ko ba lahat yan? Hindi. Hindi ko ina-expect yung mga amen nyo. Di? Yung, nung sinabi ko sa Facebook, ako'y pupunta ng Saudi, may mga nag-PM sa akin, Pastor, anong nangyari? Bakit? Kulang ka na ba ng pera? Ba't mag-a-abroad ka uli? Tutulong ako. May sagsabing gano'n. Kung kulang ka ng pera, huwag ka na mag-abroad, tutulong ako. Unexpected din. No? Sabi ko hindi, well provided naman ako ng church. No? Hindi naman nila ako pinapabayaan. Kaya lang, may church din doon na kailangan alagaan at edify, build up. No? Kung Lord's willing to i-revive. No? So, yun ang ganon. Kala ko, kinakapos ka na ng pera eh. Pera naman kami dito. Baka gusto mo. Hindi, dagdag ko na yun. Hindi naman sinabi yung baka gusto. Sumusobra ko minsan. Patawarin nyo ako. No? Okay, so, marami. May mga ganon, ano? At, natutuwa ako kasi, si Brother Rudy, sipin mo si Brother Rudy, pinuntahan yung si Cosme, Brad. At nakita niya yung mag-asawa. At sinabi niya, pwede ba kaming mag-Bible study dito? Yun na naman. Sabi niya, Pastor, tingin ko sa puso nila, malambot, pwede. Malapit ba yan sa Santa Maria, Bulacan? Malayo rin. Malapit ba yan sa Tandang Sora? Malayo. Malayo sa lahat. No? Pero Caloocan lang yun. Pero malayo. Malayong Caloocan. Dalawa kasi Caloocan eh. Yung isa, kalokohan ng layo. Kaya, ayun na naman. No? Buti lang si Brother Rudy. Alam mo, nagbiyahe siya. Hindi na siya makapagmotor eh. 3 sakay. No? Pera niya. Sabi ko, Brad, papadalang ka ng GCash ni brother. Hindi, wag na po, Pastor. Kasi meron pa naman dito eh. Pero hindi, wala na dito, actually. Nasabi niya lang meron. So, yan po, no? Merong mga ganun tayong members na mayroong concern at yung iba mayroong kakayanan na magturo. At yung iba ay may leadership. So, anong inintay natin? Nagtatamad-tamad pa tayo. Di ba? Hindi ko sinasabing meron tayong nag-hold back. But baka meron. It's God, let God talk to your heart. Revelation chapter 22:12. And behold, I come quickly, and my reward is with me. So, ang Panginoon ay may bit na rewards. To give every man according as his work shall be. At sa ating mga activities araw-araw, yun ang isipin natin. Merong Panginoon tayo na pinaglilingkuran na handa nang bumaba dito sa lupa. Tapos, ano pa bang ginagawa ko? Pwede na ba akong humarap sa Panginoon itong nagawa kong ito? Enough na ba to? Alam natin, kulang lagi, no? Pero, at least, you tried your best. And you're not holding back. And you're not lazy. If you judge yourself lazy,
then accelerate your activities for God. Your faithfulness. Your hold back on grudging. Hold back on judging. But increase things which will give rewards. Because that's the only thing that matters, no? Hindi yung ating dami ng napaaral natin, ang ating maraming bahay, maraming yaman, maraming sa bank account, marami, masasarap yung kinakain natin. Meron ako nabalitaan na kumain sa Soler, 4,000. Hindi naman la pera yun, nilibre sila, no? Hindi ko nga tinitingnan ngayon kung sino yun Oo, kasi baka ma-offend. Pero, nakatingin ako doon. Pero, ibig sabihin, meron tayong mga bagay na pwede nating kambyuhin pabalik. At saka meron tayong mga bagay na dapat dagdagan natin. Dahil, ang ultimate judge, thorough. Kita niya lahat. No? Hindi naman alam ni pastor. Okay naman kay pastor. Pagdating sa judgment seat of Christ, hindi ko kayo pwedeng sasabihin ko sa Panginoon, pumayag ako diyan, Panginoon, okay lang yan. 'Di ba? Hindi. Kay Muhammad ganun Pero kay Nilo, hindi. Wala ka pakialam. Nakita ko yung ginawa ng member ng church. Alam ko yung motive, nakita ko yung puso. Hindi mo pwedeng saluhin yan. Hindi ko pwedeng ibalato sa'yo yan. Mananagot yan sa akin. So, lahat tayo, titindig sa harap. Loss natin. Loss ko, kung ako hindi maayos. At loss mo din kung hindi ka maayos. No? So, yan po ang message. I hope that we have some determination to do something better because of the message.